Morning mga breeder! Nandito na naman tayo sa panibagong episode ng JM Game Farm. Mga breeder, nandito tayo sa Green Island Game Farm. Nakausapin natin si Boss Nolan tungkol sa mga tryo, sa bloodline, para malaman natin kung kailan yung date ng pag-release nila. Yun, magandang umaga. Good morning, Boss good morning. Nolan. JM Game Farm. Welcome sa ating Green Island Game Farm. Ayan, ito ang ginagawa ko natin. Medyo hindi ko maayos ulit. Nagatuto tayo, siguro maganda bago tayo mag-swimming ka muna. Yun, mga breeder, kape mo muna tayo. Sarap ng kape. Ang sarap ng kape, habang nanonood tayo ng magandang view dito, may swimming pool. Mamaya, papakita ko sa inyo yung swimming pool, mga breeder. Ito ang libangan, ito ang paliguan ng aming mga sisiw. Ang usual ng mga sisiw, swimming pool yung paliguan. Joke lang po. Ito po ay personal na ng aming. Yan, ano nga ba tanong mo ulit? Mark, ano mo? Tatanong ko po sa inyo kung ano mga bloodline na pwedeng ma-avail sa atin ng mga ka-breeder natin. Ang karamihan sa ating bloodline ngayon na nandun ay Bruce Barnett. Yung galing natin kay Mr. Danny Lagon. Meron din tayong mga White. White, parang ilang pang nandun. Jogood Gray. Then may mga Raptor sweater tayo. Tapos titingnan natin, ang medyo mahirap-hirap lang ay yung kanawayo natin. Limited lang po. Limited. Makakapag-out siguro tayo ilang set ng trial. Gawa ng next season yun ang gagamitin natin. Ay, saan po galing yung inyong kanawayo? Galing kay ARL Game Farm. Meron din tayong, kasi pag yung kay ARL lang ginamit natin, masyadong may inbreed. Dalawang family ng kanawayon. Isang family galing kay Iron Cat Game Farm ng Guimaras. Quality. Quality, magagaling ang manok niyan. May Idol Art, saka may Idol Iron Cat, Idol Ivan. Kita sa ating taga-ibang bansa, sa taga-Bali Indonesia. Yun, doon naubos ang English ko. Ang manok ko po hindi pa ubos, ang English ko lang po ang naubos doon. Ayun. Talagang hindi pa po pang-release, kaya lang po, siyempre, binigyan po natin ng consideration yung bisita natin galing Bali Indonesia. Napagbigyan naman ni Boss. Yun nga mga breeder, bali yung mga napili nila, parang personal nyo na yung napili nila, ano Boss? Kasi ang ating kaibigan from Indonesia, si Gigi, at saka si Romang. Shout out. Ating mga kaibigan from Indonesia, thank you sa pagbisita dito sa amin sa Green Island Game Farm, at sana nag-enjoy kayo sa aming katay. Hoping na mapadami niyo siya at makapag-produce kayo ng maayos na sa inyong breeding next year. Pakawa ko kung sa talang ng laki. Hinihintay na lang po nila, tapos nag-aayos na rin po sila ng kanilang manukan. Parang gusto na rin ng mag-survive sa pagmamanok. Okay. So, mabalik tayo sa schedule. Sa palagay ko ngayong May 15 onward, ready na po tayong mag-release ng ating mga pullets and broodstag. Karamihan po ba ay broodstag yung mga breed natin? Yes. 90% ng ating kasi intended for breeding sa papuro-puro yon. Tapos yung mga national natin, doon na tayo ng mga program. International po pala. National. Yung may mga singsing natin dyan, ay napili na natin, personal napili natin, gagamitin natin, sana ngayon, personal gagamitin natin. Ay parang bawa boss, yung mga personal yung napili, ang bawa lang,
meron tayong isang client na gusto talagang umusap yun. Wala naman tayong problema. Kung talagang magugustuhan, alam mo naman ako, kahit nga nakasalang ko sa breeding pen, binibigay ko. Ang gusto kasi natin, matiyakan. Yun na, yun nga po pinakamaganda po. As much as possible, gusto ko sana makakakuha. Ayos. Yun nga lang, medyo limited, hindi ko lang maipangako na lahat mabibigyan natin. Pero, isa lang sisiguraduhin natin. Kung i-out natin, ayos, quality. Quality at healthy. Ako po mismo, nakakapunta ko sa ranging area niya, sa breeding area niya, saka sa Corday. Healthy talaga mga breeder. Saka kita nyo naman mga breeder, sa dami ng manukan dito sa amin, ilan lang yung ibinablog ko talaga. Kasi once na bumisita ako sa manukan at hindi ko masyado nagustuhan yung sistema, hindi ko na nire-recommenda na bilhan mga breeder kasi alam ko napakahirap mag-ipon ng pera. Lalo ngayon ano boss, talagang ang bili yan napakamahal. Pataas ng pataas ang kilo ng bigas. Kaya kailangan ibaba ng pababa ang presyo ng materyales ng manok natin. Ayun mga breeder, ang mahal din ng patoka, kaya lang mga breeder, kaya dito ko lagi nire-recommenda yung mga nag-uumpisa kasi may sistema kasi si Green Island na maaari yung sundin mga breeder kasi nasa ayos yung breeding nila, hindi sila, kumbaga, sa madaling sabi, hindi sila nag-breed ng chop suey mga breeder. Talagang kung sweater, ang lalabas lang sweater. Yung katulad na sinasabi natin na bumili tayo ng kulay pula, ang lumabas, talisayin. Ayun mga breeder yung iniiwasan ko kasi kagaya ko dati, may experience ako noon. Pinag-ipuno ko yung pera na yun, matagal. Kaya lang, nung nag-breed ako, sabi nila pure, nung nag-breed ako, may lumabas sa ibang kulay. Ayun, medyo nasaktan ako noon kasi nag-uumpisa pa lang ako noon, parang hindi maganda yung napag-umpisa mo. Kaya ayokong danasin nyo mga breeder. Kaya sa mga farm na pinupuntahan ko, sinisipat ko muna yan kung ang breeding nila ay ayos, yung season nila maayos, yung nasa range nila, kung mga healthy, yan. Diyan po ako nagbe-base sa pagbablog ng manukan. Hindi po tayo basta na-imbitihan, vlog, hindi po ganun. Sinisipat ko rin po muna. Nagbabalak din po ako. Nag-iipon-ipon lang po ako. Talagang kukuha din po ako. Sige nga, ang aking boss Jay ay may ilang trayo ba ang iyong gagamitin? Ito lang muna. Pero kung suswertein tayo sa mga may out natin, nakikita na maganda. Hindi na ako lalayo, dito na ako kukuha. Yun naman po ano natin, kayo magmadali. Lahat naman po ng i-out namin. Kung po ito na rin sa amin. Pagpili ng maayos. So, kung sakali po na baka sabihin mo, kapag dito nyo, napagpilian. Lahat po ng i-out naming materyales, lapang project. Doon po ay dumaan sa collection. Maayos din tayo, maayos po yung buto. Para naman pagdating nyo, pag sinalang nyo, ganyan po yung mga kumbaga, boss, naka-ano na kayo, parang i-breed nyo na lang, naselect na. Kasi nag-call na kami, hindi ko lang pwedeng pakita yung calling. Gawa nang baka tayo balita ko boss, napakatindi nung nagkakalto mo. Talagang napakaselan boss. Maselan masyado. Pero kailangan po natin lang. Kailangan po natin na mag-call na. Detail or sinahin. Once na hindi po natin kailangan i-call na. Kasi dyan po tayo malubuti. Dyan po kayo na ubos ang oras natin na dapat ay matutukan yung mga gagamitin materials at panglaban ay mapupunta pa dun sa hindi naman quality. Hindi quality. Napansin ko rin pati tandang kinakalmo na boss. Ba't hindi kami mag-call ngayon? Matindi yung breeder ni boss. Nga pala boss, pwede bang malaman kung sino yung breeder niya? Actually, ang ating partner talaga sa pagmamahal ay pamangkin ng ating Boss Art.
Siya ang aking partner sa manok. So, siya ang in charge sa selection. Kaya pala po matindi yung ano, That's why mayroon kami mga white hats. Tapos yung Larry Romero. Galing po kay ano yan, kay Boss Art. Bumili po tayo ng trioler. Saka yun lang po. Kami po ay hindi nagtipid sa materyales. Nakwento kasi Gamer before. Ang materialis kasi namili ko ay nasa 2 milyon hanggang 3 milyon na yan. Naikwento na po sa akin ni Paring Brian yun. Talagang, hindi rin ako, parang naiisip ko pag ako yung bibili ng ganun, parang uunahin ko, bibili na akong lupa. Pag ganun, pero dahil nga sa fashion, kung quality talaga, kailangan mag-invest mga builder. Actually, ang gusto ko talaga, nagustuhan natin nag-live pag-boss art. So, bumili tayo ng trayo. Then, ayaw ko ng mga extra inahin. Kay Congressman Sunny Lagon, kay Blue Blade. So, yun lang halos ang pinanggalingan ng ating bloodline, dalawang minahal. Kaya marami tayong Bruce, Larry Romero, and then itong white hats masyadong pure. So, tingnan natin, pang-breeding pa lang siguro na medyo siya, mahirap pa padamihin pa kasi konti lang yung ating nakakuha kay Boss Art na white hats. Welcome po kayo. Ako po mismo ang personal na mag-entertain sa inyo pag kayo pumunta. Kung ako man po kung kayo pumunta at ako'y wala, doon lang po. Dito kayo, kasi may mga nindot, dito ako out of town. So, pero pag ako po'y nandito, personal ko po kayong haharapin, personal ko po kayong tutulungan, pagpili. Basta ito ang mapili nyo, yun po ang madadalaw. At saka napansin ko mga breeder, kapag pumupunta ako dito na hindi ako nagpa-vlog, basta pumibisita lang ako, napapansin ko si Boss talagang siya yung nag-aalaga ng sisiw. Apo. Kaya naman sabi ko, ang dami na niyang tauhan, ang dawak ng manukan. Siya pa rin yung gumagawa doon sa sisiw, kaya sabi ko, maayos talaga. Kasi masarap kasi sa pakaramdam yung nakikita ng sisiw, habang actually, simula sa pag-building area, collection ng egg. Minsan ako nagmamartin ng egg niya. Tapos ako yung talang sa incubator. Talaga sa incubator, more on ako yun. Kasi baka magkapalit-palit ka. Saka hindi, natutuwa lang ako. Minsan katulong ko yung may tita tumutulong sa akin. Nakita ko nga rin po yung si Ma'am na nagpapatawa ng mga tissue niyo. Kahit sa vaccination, namin, bakit? Ayun po yan, nakasunod sa programa ng vaccine from day 1 hanggang boarding po. Hanggang boarding. Mayroon pa po tayong mga booster shot na binigay. Para masigurado po natin kalusugan. Kasi napakahirap po, wag po kayo maghinayang sa vaccine. Kailangan po mag-vaccine tayo para maiwasan po natin magkaroon ng problema. Kasi mas mahirap po ang maggamot. Mas maganda ko, prevention is better than cure. Yung lagi ang inyong isipin. Ito lagi naman tinatanong magkano boss? Simulan po natin sa battle stock kung meron po tayo pang net. Siguro yung battle stock natin. Kasi iba na po ito. Hindi po ito yung nauna natin. Baka po pagtanong iba may mga 4,000 tayo before. Ito po kasi yung mga battle stock nito kung sakali. Ito po ay yung mga 50 na hindi lang po pumasa sa amin sa buntot. Bilang rustag. So, nandun pa rin po yung quality na talagang panlaban lang siya. Mayroon lang kaming nakita konting defect na hindi sa pwedeng gawin material. So, kumbaga kung sa may class B siya. So, ang magiging presyo siguro noon, ito kami mag-out. Depende, 5,000 to 6,000. Pinakamahal na yun sa battle. Try natin na two-way cross. Ganun pa rin. Same as nung nag-vlog tayo. So, yun pa rin ang ating ibibigay.
Kung two-way process po ang ating materialis na matutuwa. So, bigay po natin siya ng 20K. Yung tryo po. Tryo po yan. Tryo. Dalawang inahin, isang broodstag. Kaya po ang bahalang pumili, mag-pair, kung anong gusto nyo, kung may makuha kayo, tayo cruise. Ayun, bawa po, boss. Bawa, may napili sila. Pagkakita nyo sa marking, kasi din nyo kung two-way o... Malalaman naman natin. Pero ang nakabukod na natin, more on pure na yan. Pure. Bagnet, itong ating Raptor sweater, yung Larry Romero natin. Ayun, mga breeder, yung two-way cross na tarayo po ay 20K. Apa. Napaka-affordable. Kung bawa man mga breeder, kung ako sa inyo, bawa, di ba, ngayon mag-uumpisa na po kung mag-ipon-ipon para pagaling ng release. Kumbaga, hindi tayo mabibigla. Kasi ang diskarte ko pagbili ng materyales, alam naman po natin na ang breeding natin nagsisimula ng September. Bago po dumating yung September na yun, marami pa tayong buwan na dadaanan. Mag-ipon-ipon na po tayo para hindi po tayo nabibigla. Kasi yung iba, napapasin ko po, nagchat, sana all may ganyan. Sana ako din makabili. Mapapasana all ka na lang. Pero ang pinapayo ko lagi, boss, anong bawa? Kasi yung iba kasi gusto nila, nagmamadali kasi sila eh. Kumbaga dapat habang wala pa yung oras ng breeding, nag-iipon na kayo. Tapos naghahanap-hanap na kayo kung saan tayo kukuha. Opo, tama yan. Yan. Para pagdating ng breeding, pasyal tayo sa farm, may extra pera na tayo kasi nakapag-ipon tayo. Huwag natin biglain mga breeder kasi talagang masakit yan pagka binagla natin. Kung magkano yung tryo na pure? Add lang po tayo ng 5,000. 25,000 po, napaka-affordable po noon. Talino ako bumili ng mga tryo talagang yan. Opo. Meron tayong nabiling tryo, mga 75,000, 5,000 tryo na. So ito namang ibabahagi ko sa inyo, mga anak ng 75,000 natin, 65,000. Yung broodstag ba, nasabi ko sa iyo dating mabili ko 1,000. Ang mahal. May 40,000 tayo yung broodstag. Ayun nga tayo pinagkukwento namin na isang baka. yung pinagkukwento namin ni paring Brian na isang baka na yung isang manok. Yan po kasi ay ako po nakapag-ibig ko pag pumunta sa isang parang. Pag nagustuhan niyo po. Ayaw ko po kasi nakapagpupuha lang yung sa labas. Laging breeding area kayo napunta. Lagi pong breeding area, breeding pen lagi ang target ko. Kasi doon sigurado na po. Kasi ayaw ko pa nag-breed talaga na hindi ko sigurado. Yun po mga ka-breeder, aantayin ko po kayo sa May 15 dito sa Bungoy, Dolores, Quezon sa Green Island Game Farm. Mag-release po si Boss Roland ng two-way cross na tryo and pure na tryo. Yan mga breeder, kung interesado kayo, i-PM nyo lang po yung page o kaya po dito po sa YouTube, mag-comment po kayo at i-re-replyan po kayo at i-guide ko po kayo. At pwede rin po kayo magpasama sa akin. Halimbawa, gusto nyo na i-vlog mismo yung inyong pagkuha. Gagawin po natin para naman mayroon kayong kumbaga diary na pagkuha ng materyales. Rin yun po yun, parang resibo nyo rin po pagka mag-release kayo na galing talaga kay Green Island yung mga materyales. Ano po? And then, ko lang, yung pong mga nagde-direct PM sa akin, pasensya na po kayo. Baka po kayo magsampo, hindi ko po kaya kasi medyo marami din po akong ginagawa talaga. Ayun sa paano mga breeder, kita-kits tayo sa May 15. Sasamahan ko po kayo at talagang gusto ko talaga paglalaanan ko po kayo ng oras kasi kagaya niyo po ako nag-uumpisa, gusto makakuha ng maayos at nire-recommend ako po sa inyo ang Green Island Game Farm. Thank you very much. Hindi ko naman po gagawin niyo kung hindi ko po nakita. Kung ang manok niyo po ay ganyan, ay hindi ko po i-recommenda. Kaya lang, talagang dapat i-recommenda mga breeder. Hindi lang po dahil sa taga Dolores siya, talaga namang quality at saka healthy yung mga manok mga breeder. So paano, hanggang dito na lang. See you soon sa next episode na JMJ Farm. Salamat boss. Thank you. Salamat. Salamat.